isang drone, isang barko, at ngayong gabi, isang gera muli. Ang Strait of Hormuz na dapat sana ay tahimik na matapos ang kasunduan, nagbalik sa apoy. Ang Amerika ay tumugon, ang Iran ay gumanti, at ang peace deal na pinaghandaan ng dalawang bansa sa loob ng maraming buwan, maaaring nawalan ng buhay ngayong gabi. Sa loob ng ilang oras, dalawang military na ang nag-exchange ng strikes, Amerika at Iran, sa kabila ng ceasefire agreement na pinirmahan ng dalawang bansa nitong nakaraang linggo. Yung Memorandum of Understanding, ang kasunduan na nagbigay ng pagkakataon para sa kapayapaan, ngayon ay nakatayo sa gilid ng bangin. Nagsimula ito kahapon, isang one-way attack drone mula sa IRGC ang tumama sa Singapore-flagged cargo ship na Ever Lovely. Nag-exit ang barko sa Strait of Hormuz malapit sa coast ng Oman nang tamaan ito ng drone strike. Ang tuktok ng barko, ang bridge, nasira. Walang nawala ng buhay na crew. Pero ang mensahe ng IRGC malinaw na. Ayon sa CENTCOM, hindi lang isang drone ang inilabas ng Iran. 4 na one-way attack drones ang isinugal ng IRGC sa Strait of Hormuz. 3 sa 4 pinabagsak ng Amerika, pero yung isa nakalusot at doon tumama sa Ever Lovely. Ayon sa mga ulat, personal na tinawag ng Pangulo ang insidenteng ito na foolish violation ng ceasefire agreement. Agad na nagreaksyon ang White House, pero heto ang problema. Ayon sa Iran, hindi sila ang lumabag sa kasunduan. Sinabi ng IRGC, ang Strait of Hormuz ay nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Anumang barko na dumaan ng walang pahintulot ng Iran, para sa kanila, yon ang paglabag. Dalawang bansa, iisang kasunduan, dalawang magkaibang interpretasyon. Dito makikita ang ugat ng lahat. Ang 60-day ceasefire memorandum, ang kasunduan na pinirmahan kamakailan, ay isang 14-point document na puno ng mga puwang. Ayon sa mga analyst, ang ambiguity nito ay hindi aksidente. Ito ay sadyang ginawa para mapag-usapan pa sa susunod na round ng negosasyon. Pero ngayon, yung ambiguity ay naging trigger ng bagong gera. Sa ilalim ng Clause 5 ng kasunduan, sinasabi ng Iran na ang pag-regulate ng traffic sa strait ay nasa kanila. Kaya para sa IRGC, hindi sila lumabag sa kasunduan. Para sa kanila, pinamamahalaan lang nila ang kanilang teritoryo. Para sa Amerika, pag-atake ito sa kalayaan ng navigation. At sa isang barko ng isang bansang wala sa gera. Hindi nagaksaya ng oras ang Amerika. Ngayong gabi, ayon sa CENTCOM, tinarget ang Iranian missile at drone storage locations at coastal radar sites sa coast ng Iran malapit sa Sirik. Ang mga target na ito ay direktang konektado sa kakayahan ng IRGC na atakihin ang mga barko sa strait. Tinanggal ng Amerika ang kakayanan ng Iran doon sa pinagmumulan. Tinawag ng CENTCOM ang operasyong ito bilang powerful response sa unwarranted aggression ng Iran. Pero malinaw ang layunin ng Amerika, localized at proportional. Hindi ito isang all-out offensive. Ang mga target ay military at maritime denial assets lang. Yung mga gamit ng IRGC para harangin at atakihin ang commercial shipping sa strait. Deterrence, hindi destruction. At para ipakita na serious ang Amerika, hindi lang airstrikes ang ipinatupad nila. Sa likod ng operasyon na ito, 2 aircraft carrier ang naka-standby. 17 guided missile destroyers ang nakaposisyon sa rehiyon. At higit sa 100 pang air squadrons ang naka-high alert. Ito ang mensahe ng Amerika. Sumugal ang IRGC ng isang drone. Ang Amerika naglagay ng buong fleet.
Bakit ganito kalaki ang stakes? Bawat araw na sarado ang Strait of Hormuz, around $400 million ang nawawala sa global trade. Sa loob ng maraming buwan ng gera, bumaba ang traffic sa strait ng halos 15% ng dati nitong antas, ayon sa JP Morgan. Ang bawat drone strike ng IRGC ay may katumbas na bilyon-bilyon na dolyar ng pinsala sa global economy. At ito ang kapalpakan ng IRGC. Nagpirma ang Iran ng kasunduan, tinanggap ang ceasefire, pinayagan ang mga barko na dumaan. At pagkatapos, ilang araw lang matapos ang pagpirma, nagpasya silang atakihin ang isang cargo ship na walang kasalanan. Isang barkong galing Singapore, walang kaugnayan sa gera, at sinira nila ang sarili nilang peace deal. Pero hindi natigil doon ang IRGC. Pagkatapos ng US strikes ngayong gabi, ayon sa Iranian state media, sinabi ng IRGC na tinamaan nila ang US military positions sa rehiyon. Walang detalye tungkol sa eksaktong lokasyon o pinsala. Ang CENTCOM ay nagkumpirma na ligtas ang lahat ng US personnel at nananatiling naka-high alert ang buong military posture ng Amerika sa rehiyon. Sa diplomatic front, nagbigay ng babala si Vice President J.D. Vance. Sinabi niya, Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. But violence will be met with violence. Hindi ito bantalang. Napatunayan na ng Amerika ngayong gabi na tutuparin nila ang kanilang binitawang salita. Pero heto ang mas malaking tanong. Mananatili pa ba ang kasunduan? Parehong panig ay nag-aakusa sa isa't isa ng paglabag. Ang Iran ay nagsasabing kasalanan ng Israel ang lahat dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Kaya idineklara ng Iran na sarado na muli ang strait. At ngayon, may exchange of fire na rin ang Amerika at Iran. Para sa mga analyst, ito ang pinakamapanganib na sitwasyon mula nang mapirmahan ang kasunduan kamakailan. Ang dokumento ay 14 points lang at ang bawat linya ay puno ng interpretasyon. Sinabi ng isang dating diplomat, the ambiguity was the feature, not the bug. Ibig sabihin, ang kaguluhang ito ay hindi sorpresa. Ito ang inaasahan ng mga eksperto mula pa sa simula. Para sa Pilipinas, ang lahat ng ito ay direktang may epekto sa atin. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakaimportanteng ruta ng langis sa mundo. At ang bawat araw na hindi ito bukas, ang presyo ng gasolina, ng pagkain, ng lahat ng ini-import ng Pilipinas ay patuloy na tataas. Hindi ito basta-basta gera ng ibang bansa. Ito ay gera na pumapasok sa ating bulsa. Sinabi ni VP Vance ngayong gabi, violence will be met with violence. At ngayon, nakita na ng mundo kung ano ang ibig sabihin noon. Ang IRGC ay nag-gamble, nagpirma ng kasunduan at sinira rin ito ng sarili nilang mga kamay. Ang Amerika, hindi lang nagbanta, tumugon, nag-deploy. At ngayon, ang tanong ay isa na lang. Handa ba ang Iran sa susunod na hakbang ng Amerika? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.